Because, yes, bakit hindi rin natin pagastusan, di ba? Kasi mabuti ang kanilang layunin or ganyan, ganito. But let us try to look both sides of the coin. Okay, before tayo mag-break to gap, no? May tanong naman si Nelka. Okay, Nelka, anong year and anong course? Third year nutrition dietetics. Okay, what's the question, Nelka? Ang tanong ko po para sa affirmative side, if ever maano yung student na positive siya sa drugs, ano ba siya, i-expel ba siya sa paaralan or hindi? Hindi po siya i-expel. Actually po, tutulungan po siya. Ang mga estudyante po na makukonfirm na meron pong drugs sa loob ng kanilang katawan ay i-undergo po ng series of counseling, tapos tutulungan po sila. They are not treated here as criminals. They are treated here as victims. Okay, so yan po si Mark. They will sa be affirmative. treated as victims and not as criminals. So ito na po kuya yung sinasabi ni Sir Bien na kailangang pangalagaan natin ang mga Karapatan. bata at mga, Oo. syempre yung mga bata, no? Dahil buhay ng mga kabataan ang pinag-uusapan natin. Syempre, magbabalik po ang KKK, wag na wag po kayong aalis. Random drug testing, I don't agree with it because it's not right. I mean, people should have their rights, so we shouldn't do anything randomly. Nga naman, solusyon siya. Para alaga drug madakpan dayon may bawaan. Ma-aware po ang ubang tao kung kitsa itong nag-take of drugs. Welcome back sa KKK. Ayan, kuya, Ang welcome. napag-usapan natin kanina, Una, necessity oo, muna. and then Kailangan next, ba? practicability. Practical ba? Oo nga Practical naman. ba? Ano ba? At ngayon, pag-usapan naman natin ang kabutihang dulot ng mandatory random drug testing Ito naman or ay in English, beneficiality. Beneficiality. So, pakinggan natin ang affirmative side. Magandang hapon po sa ating lahat. May dahilan po ba tayo upang tutulan ang programa ng gobyerno na walang ibang hangad kundi kabutihan? Ang pangalagaan, ang pagkatao ng mamamayan, lalong-lalo na nating mga kabataan laban sa masamang epekto ng droga. Mula sa mandatory random drug testing, magbibigay ito ng panibagong upang mahanap yung cause ng problema, yung mga sindikato, yung mga sources ng droga. Yung mga estudyanteng gumagamit ng droga ay maaring maging kaakibat ng ating pulisya sa kausang ito. Isipin nyo, kung alam ng mga estudyante na kahit kailan ay maaari silang isailalim sa drug test, piliin man sila o hindi, mag-iingat sila. Di ba? Mag-iingat sila at iwasan nilang gumamit ng droga. Ito ay magsisilbing isang clearance na gugustuhin makamtan ng bawat estudyante para graduate sila. So yun, kalusugan, paghanap ng cause ng droga, pagpigil sa paggamit ng droga. Tatlo lamang ito sa marami pang sangasangang kabutihang maidudulot sa atin ng mandatory random drug testing. Maraming salamat po. Ayan. Thank you, Lemuel. Napakaganda ng mga puntong na bigay niya, kuya, no? Lalo na nung sinabi niya na 6 million. Ito yung pinoprotect natin. 6 million students. Kumbaga, parang sinabi niya, ito na yung yaman natin. So, protect na agad, di ba? So, yan ang sa affirmative side na bigay ni Lemuel. Ngayon, pakinggan naman po natin ang negative side na si Patricia. Magandang hapon po sa ating lahat. Naniniwala po kami sa opponent side na hindi sapat ang benepisyong makukuha ng mga estudyante mula sa gagawing mandatory random drug testing sa sekundarya at tertiaryong eskwelahan. Ano-ano ito mga puntos? Unang-una sa lahat, oo, pwede itong maging benepisyo dahil bibigyan nito ng awareness ang lahat ng tao, mapag-gobyerno man o magulang, lalong-lalo na ako at kapwa kong mga estudyante tungkol sa random drug testing. Ngunit, anong klaseng awareness ba ito? Halimbawa, kung sasabihin na benepisyo ito sa mga mag-aaral na hindi gumagamit ng droga, syempre mag-undergo sila ng drug testing at alamin nila, malalaman nila personally kung may illegal na droga ba silang nakaakibat sa kanilang katawan, sa loob ng kanilang katawan.
Sasailalim ngayon sila ng rehabilitation. Pero sure ba sila na magiging tawid na ang buhay ng mga estudyanteng ito? Paano kung hindi? Paano kung papasok sa isang tenga lamang at lalabas lamang ito sa kabila? Paano kung mga good advices sa mga guidance counselors dito ay mapapa sa isang tabi lamang? So, naniniwala pa rin ako na hindi pa rin kompleto o buo ang benepisyo matatanggap nating mga kabataan dito sa mandatory random drug testing. Maraming salamat. Okay. Thank you, Patricia. So, Ang cute yan. niya, kuya, no? Oo nga eh. Cute pero maganda rin yung mga Oo, tapos punto na sinasabi matalino, niya. oo, Ang small. sinasabi niya, hindi naman totally benefited ang mga estudyante nito. Lalo na ang non-users. Paano maka-benefit ang non-user? Alam naman natin, Oo non-user nga, sila. non-user sila. Ma'am Nelly, are drug users or drug dependents beyond salvation? Gusto kong sagutin yan sa paraang drug addiction is an abnormality. Meron kasi tayo sa psychology, sa Diagnostic Statistical Manual, nandyan yung 230 plus disorders. At isa sa disorder dyan, ito na nga, substance-related disorder. Abnormality siya, however, pwede siyang maagapan. Okay? That's why we have psychiatrists, we have psychologists, we have rehabilitation centers na pwedeng tutulong sa mga taong ito. Si Ma'am Emerly as a parent, ano ba or yung mga parents na kilala, may kilala ba kayong parents na may anak na drug dependent? Meron din. At ano naman ang mga treatments nila or how do they react pag nalaman nila na drug dependent ang anak nila? Wala naman. Gradually, no, yung tinuturuan nila yung mga anak nila pero hindi talaga through other people. So, right at the house, right at their homes. There's also intervention daw at home. At home, pero That's a very nice thought. hindi pa. To the extent na dalhin sila sa hospitals, hindi pa. Pero anong ano ang mas effective na intervention? Intervention at home or intervention ng ibang tao? Kasi yan ang sa mandatory random drug testing. Other people ang will- nag-intervene is ang Government. gobyerno or ang eskwelahan or ang mga principals. Is that effective or mas effective kung ang parent ang mag-intervene? Kasi dapat kung parent ka, medyo mapapansin mo niyan eh. For me, kuya, I think it's like a partnership between the government and the home. Dahil yung suporta, syempre yung gobyerno bilang estado, sila yung nagpo-protect no, sa mga kabataan. Pero yung primary support system talaga ng mga bata, yung pamilya pa rin nila. So it will be most definitely a partnership. Sir Bian, may tanong po ako about yung puntong sinabi kanina, no, and Miss Nelly also. Sinabi nila na sapat ba na yung alam lang ng mga bata na mag-random drug testing, sapat na po ba yung takot no, sa mga bata or must we be working on the awareness of the kids na ang drugs, ito, mali ito? Hindi sapat yan yung matakot lang sila. Pero yun lang, kasagutan lang sa tanong mo. Meron akong ibang pananaw kasi. Ang pinaka-problema kasi natin dito, yung droga talaga. Kaya nasa iniisip ko, ano ba yung pinaka-measure ng ating success sa fight natin sa droga? Para sa akin, sa aking pananaw, magiging beneficial lang or yung success ng ating fight sa droga ay yung pag masasabi natin na tayong lahat mga Filipino ay talagang drug-free na. Miss Nelly, kayo po, ano pong opinion ninyo doon? Should we be working on yung bang individual will nung bata na tumanggi sa drugs? Yeah, it always go back to the fact na pwede silang mamili. Yun yung sinasabi ni Ma'am Emerly kanina na kung sa bahay pa lang, tinuturuan na sila na I have a choice. Alam ko anong dapat, alam ko anong mali, ano ang tama or kung mali, whatever it is, bigyan natin sila ng chance, ng karapatan na mamili. And by the time na tama yung pinipresent o mali yung pinipresent, so we give it to the child. We give it to that. Kaya nga parenting talaga ang tingin ko na importante. Ayan naman may karapatan daw kayong pumili. You have the right to say no to drugs at the onset pa lang.